Tuloy po, Madam BP. This coming 2028, may posibilidad po bang tumakbo kayo? Ma'am, please! Ma'am, please! Sandali, pagsalitain po natin. Dahil love ko yung mga taga-Japan na yan. Love natin yan. Lalo na yung si Sir na pinakita niya yung placard doon kay Romualdez. Love natin yan si Sir. Tsaka yung iba pa pong mga kababayan natin dyan. Please! Yes, ma'am. Para mapaghandaan namin lahat. We are O sandali nga, sasagot na kayo naman. Yes na nga, sabi ni Madam, hindi nyo tuloy narinig. Yes. Sandali din namin marinig eh. Yes, we are considering. Chotomate! Dami! we are seriously considering, ma'am. Yan, we are seriously considering. Yan ang sinabi ni Vice President Sara Duterte. Ano kasunod? Importante kasi yung kasunod eh. Sandali, bago sigaw. Pakinggan muna natin yung kasunod. Tuloy-tuloy yung Yes! ngayon, ma'am. Mama, awa ka! Hindi siya pwede tuloy-tuloy yung backslide. Yeah. Nagkagulo na yung mga kababayan natin. Hindi, dahil sa tuwan-tuwa lang naman sila. Ang sabi ni BP Sara Duterte dito, hindi natin pwedeng payagan na tuloy-tuloy mag-backslide ang ating bayan. Sabihin sa Tagalog, hindi natin nahayaan tuloy-tuloy na dumausdos. Ayan na naman lintik na dumausdos. Hindi natin hahayaang tuloy-tuloy na dumausdos ang ating bayan sa putikan. Ganon yan. Ganon lang kasimple yung sinabi ni BP Sara Duterte. Maganda sana kung napakinggan natin. Joke lang po. Tingnan ninyo ngayon ang reaction nitong mga ungas na congressman natin, ha? Panoorin natin, ha? Tingnan ninyo. Papakita ko sa inyo kung gaano sila walang hulog, walang out of touch sa tunay na nangyayari. At ipakikita ko rin sa inyo kung bakit ko nasabing sigurado nang tatakbo si BP Sara Duterte. Okay? Sigurado nang tatakbo. Abangan natin yan. Papaliwanag ko sa inyo. VP Sara po is seriously considering running for president in 2028, saying she could not take sitting down the continued backsliding of the country. Yung sa backsliding, parang makikita naman po natin sa ating mga stats na hindi naman po, paangat naman po tayo. Pero if she decides to... Dali, wala pala yung video. Ulitin natin. Ha? Sorry, hindi ko na yung audio lang na ulit. Take two. Pasok. VP Sara po is seriously considering running for president in 2028, saying she could not take sitting down the continued backsliding of the country. Yung sa backsliding, parang makikita naman po natin sa ating mga stats na hindi naman po, paangat naman po tayo. Baka kayo lang sir ang umaangat ang buhay. Makikita daw sa stats na hindi naman tayo nagba-backslide o backslid. Sorry, di backslide. Backslid ang hindi tayo bumabagsak, ika nga. Hindi daw tayo dumadausdos. According to statistics. Anong statistics sa kaya binabasa nito? Hindi kaya alam mo unang reaction ko? Ito talaga, baka naman kayo lang umaasenso buhay. Sir, ilang Rolex na po ba meron kayo? O baka nga hindi Rolex, baka Patek eh. Hindi ata alam ni Sir na habang ang mga congressman natin ay bumibili ng Patek, kami po ay kumakain na ng putik. Hindi sir ako nagtatanong lang naman sa inyo. Nagtatanong, baka bawal ho ba magtanong? Kasi huli nyo nagtanong si Ka Eric nayari at si Ma'am Lorraine. Ako sir nagtatanong lang.
kumakain pa po ba kayo ng healthy foods? Gago! Hindi kasi yung mga kababayan natin nangangayayat na dahil sa gutom eh. Mantakin mo kahit kamatis napakamahal. Pambihirang buhay ire oh. Alam mo pag ako umorder ako sa Grab. Bakit naman? Pag umorder ako sa Grab, di parang sasabihin mo, parang amura naman itong pagkain na to, ganyan, di ba? Pagdating sa'yo, mapapamura ka. Pag umorder ka ng isda, mapapakanta ka ng Baby Shark. Kasi yung isda, alam ko yung mga isda malalaki yun eh, kahit papaano eh. Parang yung inorder mo tilapia, dumating dilis. O galunggong kasaliit. Di ba? Paliit ng paliit. Si Sir, congressman kagalang-galang, para ho atang palaki kayo ng palaki. Gago! Hindi, ako nagtatanong lang, sir. Masarap po ba ang pagkain sa opisina ni Speaker Romualdez? Gago! And, I have this, this feeling na tila busog na busog kayo. Ha? Gago! Baka naman sabihin nung iba, ano sinasabi mong busog na busog at saka matindi magpakain si Hoy, para ho sa kaalaman ninyo, meron talaga dyan sa labas ng opisina ng speaker, meron dyan parang hall kung saan kumakain ng buffet yung mga congressman. Dati po kasi nakakain ako dyan eh. May dinalaw tayo. Inimbitahan no tayo. O, kain ka muna dito. Pwede? Sabi ko, pwede? Ay, sarap dito. Araw-araw na lang ako kakain. No wonder, may mga congressman tayong busog na busog. Bakit mo naman nasabing banat bay busog ito si congressman? Kasi, sabi niya, parang sa statistic naman, di naman daw tayo dumadaus-dos. Sa madaling salita mga kababayan, hindi po siya nagugutom. Hindi dumadaos-dos, hindi naghihirap. Ang tanong ko sa inyo mga kababayan, kayo po ba? Hindi kayo nagugutom? Hindi po ba kayo nagtitipid ng kakainin? Hindi po ba kayo naghihirap? Sabihin nyo sa akin, ang totoo, kayong mga kababayan na makakapagsabi niyan, ano ang mas mahirap, yung panahon ni Pangulong Duterte o panahon ngayon? Ano ang mas mahal ang bilihin? Ano ang mas nagtitipid kayo nung panahon ng 6 years ago, yung panahon ni Duterte o panahon ngayon? Huwag na tayo mag-statistics. Kung para ho kayong walang alam. Wala ho kayong alam pagdating sa gutom ng bawat Pilipino. No wonder wala kayong ginagawang solusyon. Sabi ko nga ho sa inyo there is no such thing as perfect government. All government may problema. Pero pinakamatinding problema ay yung hindi mo alam na may problema tayo. That's the problem with this congressman. Ang tingin nila, everything is okay. Ang tingin nila, walang problema, tayo yumayaman, tayo umuunlad. According to statistics. Anong statistic mo? Hindi mo ba pumunta ka kaya ng palengke? Ang dami nga meme dyan na 1,000 mo dati, ang dami mo na nabibili. Ngayon, isang plastic na lang. Simpleng-simple lang Halatang wala kayong alam sa dinadanasan ng bawat Pilipino. Sa madaling salita, sir, you should resign. You know why? You are no longer representing the Filipino. Kawawa ang distrito mo. Wala kang alam sa nangyayari sa bayan. Tama yung sinabi ni Bibi Sara Duterte. Pag ganun tayo, ekonomiya natin pag ganun. Alam mo ba na iyan ang isa sa mga dahilan kung bakit nag-rally ang INC?
May mga interview ko, yun na sinasabi nila. Ayusin muna ekonomiya. Tama ng pamumulitika. Tapos ang sagot ninyo, according to our statistic, everything is okay. Sabi ko, no wonder walang nangyayari sa kamera. Kasi kung ganyan ang utak ninyo, na sa tingin ninyo walang problema. Sabi ko nga okay lang naman kung sasabihin nyo, we have a problem. I understand every government has a problem. Pero sasabihin mo na walang problema, we are doing good, getting better, statistic na yan, okay tayo. Ang bihira naman, sir. Mas nakakagalit yung ang malaman mo ang mga government official natin walang alam sa tunay na nangyayari sa buhay nating mga bawat Pilipino. Yan ang katotohanan. Wala kayong alam sa tunay na nangyayari sa ating bayan. Kawawa ho kami mga Pilipino. Umalis na ho kayo dyan sa posisyon nyo. Mag-resign na po kayo. Hindi kayo karapat-dapat dyan. You should not represent the people because you do not know anything about what is happening to the people. Ano ang English yun na? Hayop! Gago! Banat bay, kaya nagagalit sa'yo si Atty. Libayan eh. Sabi niya, ako yung abogado ko yung maging magaling mag-English, walang nanonood sa akin. Di ba? Gago! Si Banat ba hindi marunong mag-English? Naka 1 milyon. Atty. Libayan, pagpasensyaan mo na. Huwag kang nagagalit sa akin, hindi ko naman kasalanan yun. Itong mga taong nanonood dito, subscribe eh. Kung ayaw mo, sa kanila ka magalit, wag sa akin. At kayo namang mga nanonood, kung hindi pa kayo nakasubscribe, mahiya naman kayo. Biro lang po. Kung hindi pa po kayo nakasubscribe, madali lang naman mag-subscribe. Ganun mo lang, i-click mo. Di ba? Ang hilig nyo nga gumanyan. Ba't di naman lang nyo i-click yung subscribe? Di ba? Gago! Sige na po, ha? Anyway, tuloy natin to sinabi ni Congressman walang alam. Pero if she decides to run, then kahit sino naman po karapatan na tumakbo. Pinag-iisipan ko na nga rin po kung tatakbo ko Kong, huli mo na yan. sa 2028. Pero hindi presidente. Kita mo, wala man lang tumawa sa'yo. Ako na lang tatawa sa'yo. Ang baduy kasi ng joke mo eh. Alam mo, eto bakit ko sasabihin baduy, ha? This is guideline para sa good joke o para mas ma-entertain ang tao sa'yo. Kailangan, ang joke, medyo dikit sa reality. Di ba? Para maging katawa-tawa yung tunay na joke. Di ba? Kailangan medyo dikit sa reality. Pero yung joke mo kasi, ang baduy. Malabo ka naman talagang tumakbong presidente. Wala naman may gusto sa'yo. So, you're not the right person to joke about this. Or maybe you are trying to mock our vice president. Pero wala ka kasi sa kalingkingan. Wala ka sa level. Si BP Sara Duterte at ang mga Duterte kilala nationwide at may nagawang maganda. Ipupusta ko doon sa lugar mo, hindi lahat ng tao doon, baka kalahati lang doon ang kilala ka. The rest, hindi ka kilala. So, medyo yung level mo at saka ng mga Duterte masyadong malayo para i-joke mo na kunwari tatakbo ka rin pero hindi sa pagka-presidente. Medyo baduy, ika nga. Tutoy, kung ako sa'yo, pagka mga ganyang bagay, huwag ka na lang magsalita. Hindi walang biro. Ito suggestion ko lang po sa inyo. Pag mga ganyang bagay, huwag na po kayong magsalita kasi lalo ho kayong nabubuking yung kaalaman ninyo di ba?
kailangan po, sabi nga ito. Ito bibigyan lang kita ng konting aral. Kahit sa iba sa ating mga kababayan. Proverbs 17 verse 28, sabi nga, even a fool who keeps silent is considered wise. When he closes his lips, he is deemed intelligent. Ulitin ko Proverbs 17 verse 28. Even a fool, kahit ang tanga, kahit ang mangmang. Halimbawa lang, ilagay natin yung pangalan mo. Kahit ikaw, Ortega, who keeps silent is considered wise. When he closes his lips, he deemed intelligent. Ibig sabihin, pag silent ka, kahit nga daw yung tanga, o yung fool, o yung mangmang, tumahimik, nagmumukhang matalino. Yan ang prinsipyo niyang Proverbs na yan. Kaya kung ako sa inyo, Congressman Ortega, wala naman po ako sinasabing tanga kayo. Maaring mangmang kayo sa katotohanan. Mangmang kayo sa nangyayari sa ating bayan. At higit sa lahat, mangmang kayo sa mga nararamdaman ng mga ordinaryong Pilipino. Para sabihin mo na hindi naman tayo bumabagsak, hindi tayo dumadausdos, everything is okay sa statistic, ay isang kamangmangan, sir. Isang kamangmangan yan, halatang wala po kayong alam sa gutom na nararamdaman namin mga Pilipino. Ngayon nga dati sinasabi nila mga nagtitipid lang daw yung mga mahihirap, ganyan. Hindi ho. Ngayon kahit nasa middle class ka o kahit dandong ka sa medyo nakakaluwag na middle class, yung nakakabili ng Starbucks araw-araw, kahit papaano nagtitipid na rin Kasi talaga hong pataas ng pataas ang bilihin. Bumubulusok paangat. Tapos sasabihin ninyo, statistic, walang ng Tapos biglang magjo-joke kayo na ako nga rin tatakbo ko. O kalayaan naman ni VP Sara Duterte tumakbo. Mag-antay kayo. Hindi eto, meron ako ipapakita sa inyo na isa pang reaction ng isang congressman na medyo sa tingin ko mas kahit pa paano mas maayos ang sagot. Although hindi ko gusto din ng congressman na ito, pero mas maayos ang sagot kaysa dito. Alright, sir. Siya lang yung tumawa mag-isa. May tawag dyan. Sayang lang yung effort ng House. Naman kami, ako naman, personally, hindi naman sayang yung efforts kasi ang dami po natin na naungkat. At syempre, hindi pa naman po totally tapos yung investigations na yun. Marami pa po tayong pwedeng ituloy at investigahan. Pero, again, coming from the majority, I will take the leadership of the majority, which I highly respect. Doon po manggagaling yung sa side naman po namin. Pero sa efforts po lahat na ginawa ng Quadcom and yung mga iba-ibang investigasyon sa Committee on Good Government, wala pong nasayang kasi meron po tayong recommendations at meron po tayong mga gagawing kaukulang actions about it. So, pero may oras pa ba? May oras pa ba ito to with the impeachment? May oras naman po siguro pero very slim na yung timeline. Pero again, abangan natin. Meron pang mga ilang weeks pa tayo dito. 4 weeks bago tayo mag-break at saka syempre start na po ng campaign. So again, but again, if I do kung merong magsusulong talaga ng pang-apat na impeachment. Pero yung mga party leaders, napag-uusapan ba recently itong impeachment complaints na ito? No, we never talked about the fourth impeachment. We actually haven't talked about the impeachment complaints yet, no? Kasi I think ngayon nasa SecGen's office pa rin siya. Kita ninyo, wala talagang nangyayaring movement sa impeachment. Malamang talaga, natakot ho. Malamang sa malamang, natakot ho talaga etong si Romualdez sa nangyaring pronouncement at the same time sa nangyaring prayer rally. Kasi may balita ako Balita ko lang naman po ito.
tutuloy-tuloy ho itong rally na ito na gagawin ng o iorganisa ng INC pag itinuloy nila ho yung mga galawan nila sa impeachment. Yun ang naririnig ko ha. Hindi ko alam kung totoo yun, pero naririnig ko sa ilang mga kaanay ng Iglesia ni Cristo na nagkikwento-kwento na tuloy-tuloy yan at magbabantay talaga sila. Ewan natin kung yan po ay magdire-diretso, pero gayon pa man, pansinin ninyo yung mga statement ng mga congressman natin. Noong una, nagmamadali sila. Ngayon, parang hinay-hinay sila. Parang sa tingin ko, parang wala silang kaalam-alam at ang lahat ng desisyon na kay Speaker Romualdez. Di ba? So, talagang si Speaker Romualdez ang may dahilan kung bakit tila pumepreno. Di ba? Pumepreno ho itong nangyayari ho dito sa impeachment ni BP Sara. But if someone will ask you to endorse a complaint, Well, kasi yung filing of the complaint, the contents of the complaint, the substance of the complaint is one thing, and the other thing is the endorser, no? Kung sino yung mag-i-endorse, syempre titingnan din muna kung ano yung laman ng complaint. Kapag walang laman at hindi naman karapat dapat ma-endorse, baka hindi ba endorse. Kita nyo na yung statement niya na parang dina-downgrade na ho nila yung mga complaint. Noong una talagang ang sagot nila, merong ano yan, may sapat na basihan. Dahil nga po sa nangyaring hearing, may sapat na basihan. Pero sa mga statement ngayon, parang dina-downgrade na ho nila. Hindi ho natin alam kung eto ba ang utos sa kanila. O dahil nga sa nakita nilang ng iglesia, tandaan ninyo, congressman ho ito. Malamang sa malamang, tatakbo ho ito uli. Hindi ko lang alam kung anong posisyon. Pero sa malamang tatakbo ito at natatakot na ho siguro sa INC. Kaya maingat na silang nagsasalita. Sir, other topics okay lang? Oh, yeah, sure. Oh. Andito na rin lang. Sir, baka gusto mo, pwede ka mag-comment kasi si Vice President Sara Duterte said she is seriously considering running for president po sa 2028 and saying that she could not take sitting down daw po the continued backsliding of the country. Well, of course, we respect the opinion of the Vice President in her desire to serve the country. Lahat naman po tayo may karapatan na magserbisyo, magbigay ng serbisyo sa ating mga kababayan. Doon naman sa punto na nagba-backslide, I think this has also have to be substantiated by data and proof. Kasi to be fair, tingnan muna natin kung ano yung mga basihan ng ating statements, especially kapag tungkol ito sa performance ng ating gobyerno. Sir, sa Quadcom update, Kita nyo na yung kanya? Kita nyo yung kanyang bitaw? Ang kanya sinasabi, tingnan po muna natin. Parang sinasabi niya, ano ba ang basihan ni BP Sara Duterte for saying na bumabagsak ang Pilipinas tuloy-tuluyan? At least ito maayos ang sagot eh. Diba? Hindi niya kini-question at nag-conclude kagad siya na hindi, yumayaman tayo. Ano tayo ngayon? Masigla tayo ang ating according to statistics. Maayos ang eksena natin ngayon. Hindi ganun, di ba? At least ito sinasabi niya, tingnan natin, ano ba ang basihan niya? Bakit niya sinabing bumabagsak na o dumadaus-dus na ang Pilipinas, di ba? Alamin natin kung ano yung statement na yun, bakit ganun. Ano ang basihan niya, ika nga? Wala, pambihira ho. Sabi ko nga ho sa inyo ang layo ho nung isang, again hindi ko ho kinakampihan ito si Barbers, pero I mean natin, sabihin na, magkomento tayo according sa kanila mga sinabi. Ito nga ho ang sinabi ni Barbers, at least kahit papaano, nasa hulog ng konti, di ba? Although sabi ko nga, ano to, hindi mo alam? Pwede ba tama na kayong mga congressman na pamumulitika ninyo? Tama na ginigipit ninyo si BP Sara Duterte, at pwede ba mag-concentrate naman kayo sa pangangailangan at mga serbisyo
na kailangan ho ng bawat Pilipino, mga ordinaryong Pilipino? Pwede ho ba? Kasi kayong mga congressman natin, walang inatupag kung hindi siraan si VP Sara Duterte. Pabagsakin ng pabagsakin para sa inyong amo o yung peke inyong Panginoon na si Romualdez. Yan ang nangyayari ho sa bayan natin. Kaya alam mo, kaya hindi umuulad tong bayan na to. Kaya hindi umaasenso. Ang dami yung problema. Ang daming dapat ayusin na mga batas sa Kamara. Alam mo, ito. Recently lang. Ito lang kakabalita lang ho, nakita ko. 'Di ba na ang daming pinag-aaksayahan ng oras ng Kamara para sa pamumulitika, para sa paninira kay VP Sara Duterte. Pero alam nyo ba na meron tayong problema sa doon sa motorcycle riding tandem, hindi riding tandem. Yung riding taxi. Alam naman natin, tinataksi-taksi natin yung motorsiklo sa Pilipinas. Alam nyo ho ba na pilot study pa rin po yan hanggang ngayon? Sa mandaling salita po, pinag-aaralan pa. Pero ang problema, nag-expire na yung pilot study nila. So, kailangan na ng batas or else, magiging illegal na yung riding taxi na yan, yung motorcycle taxi. Magiging illegal na yan kasi nga wala hong batas. Anak ng tutsang kalabaw. BC. Wrong number. BC ho ang Kamara. Wala akong pakialam. Kasi alam mo ito mga kababayan. Ako, maybe I am medyo marami ho sa atin alam naman natin yan. Lalo na pag kayo ay nasa karsada paragi. Marami talagang kamote na rider. Aminado naman tayo dyan. Pero gayon pa man, hindi naman na solusyon itanggalin sila. Ang solusyon niyan, ayusin, 'di ba? Kausapin, disiplinahin, pagandahin ng batas para humadisiplina. Kasi alam nyo, hindi ako naniniwala na forever na lang tayong kamote. 'Di ba? Kasi kaya naman natin sa ibang bansa eh. Yung mga OFW nagmamaneho sa ibang bansa, hindi naman sila kamote ah. Ano pinagkaiba dun? Pareho lang naman Pilipino. Kasi nga, maraming dahilan. Una, yung batas. 'Di ba? Alam naman natin, ang baba ng penalty sa atin. Pangalawa, kung meron mang batas, hindi naman ma-implementa na maayos. Di ba ho? So, kailangan talagang maraming ayusin ng ating mga mambabatas. Kasi parte ho ng trabaho ng mga mambabatas. Okay? Hindi lamang po gumawa ng batas. To make sure that the law na ginawa nila ay nai-implement. Kaya nga ho sila merong parang oversee power sa mga departamento o meron pwede ho nilang ipatawag para alamin, natutupad nyo ba yung batas na ginawa namin o hindi? Importante ho yan. Kaya lang paulit-ulit natin sinasabi, wala sa oras nila yan. Wala sa agenda nila yan. Kasi nga, ang agenda nila, siraan lang si VP Sara Duterte dahil yan ang ikasasaya ng tumbong ng kanilang peking Panginoon. Pag sumaya ang tumbong ng kanilang peking Panginoon, merong ang 777. Yun lang yun ganun lang kasimple yan Ang dami pa pong problema. Presyo ng bilihin. Out of touch ito mga congressman. Mamaya ipapakita ko sa inyo kung paano out of touch to mga animal na to. Out of touch talaga sila. Ipakikita ko sa inyo. Ngayon dito sa ating video, sa ating programa na ito, ipakikita ko kung gaano ka walang kaalam-alam ito mga congressman. Sa bagay, mga anak sa layaw, Jeprox yung mga yan Anak ng mga mayayaman kasi, kaya walang alam. Simulan na ho natin Bakit ba nasabi kong sa tingin ko ay umatras na, natakot si Romualdez sa INC? Aba, katatapos lang ng rally ng INC tapos nung si Romualdez po ay nagsalita, abay pakingge. Pakingge. Sandali lang. Ted Pailon, pasok. Si Idol Ted Pailon pala to. Sa mga tampok na balita. Sa mga balitang pambansa, hindi na pag-usapan sa pagbabalik sesyon ng Kamara ang tungkol sa nilulutong impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Hindi ito nabanggit kahit sa talumpati ni House Speaker Martin Romualdez.
Oh, yan ha. Ito na lang eh. Ganito yan. Alam mo, meron niya isang political analyst eh. Ha? Although ibang kulay. Sabi niya, actually medyo sobrang mabagal daw talaga itong impeachment na nangyari. Yung simula, ang bilis. Yung simula, yung arangkada, ika nga. Bakit? Yung panggigipit, yung mga hearing, ang bilis ng takbuhan. Mantakin mo, ang aragin nila, hindi sila umuwi. Hindi, di ba gumawa sila ng hearing, hindi nag-uwian yung mga congressman. Although, sabi nga ni Pulong, bawat attend yan, may milyong na natatanggap yan. Kaya talagang a-attend yan. Abay, ikaw ba naman? Ito, tanong ko sa inyo mga kababayan, ha? Kunwari, ikaw meron kang school, ha? May schooling ka. Meron kang college ka, kunwari. Bibigyan ka ng 1 milyon, umattend ka lang ng klase. Sabi, maniwala ko kayo sa hindi. Kahit buong araw yung klase, kahit abutin ng madaling araw, a-attendan ko yun. Pambira, ang gandang negosyo nun, ha? Buong isang araw, kumita ka ng 1 milyon. Ganon yung biro ni Pulong Duterte. Pero parang ganon talaga ang dating. Alam mo kung bakit? Hindi ko sinasabi, wala akong alam na facts tungkol dito, pero yun yung parang biro niya. Kasi nga po, mantakin mo, ang sipag nila, ginarag nila, as in nirush nila yung impeachment. Bakit impeachment tawag ko? Yun naman talaga ang purpose ng Quadcom na yun. Makakuha ng ebidensya para ma-impeach si BP Sara Duterte. That's the very core of that hearing sa Kamara. Ngayon, eto. Sa kabila ng masyadong pinaspas yung hearing, yung impeachment complaint, bakit bigla nag-post? Yun yung tanong ng ibang mga political analyst na napapanood ko eh. Kahit nga po si Karen Davila nung may tinanong siya. Inalimbawa niya yung kay Erap. Ang bilis nun, di ba? Tapos yung kay Corona, sobrang bibilis ng takbo ng impeachment nun. Eto, bakit tila grabe sobrang bagal daw? Biglang bumagal. Eto nga, nagkaroon na ng privilege speech si Romualdez. Aba, hindi niya nabanggit. Di ba? Kaya sa tingin ko, mga kababayan, umatras siya dito. Sobrang natakot siya sa Iglesia ni Cristo. Natakot siya sa rallying naganap na inorganisa ng INC. Siguro, sabi niya, wala ano lang yan. Ilan lang siguro yan. Nagulat sila sa sobrang dami. Hindi lang sa sobrang dami. Mismong mga talumpati ay talagang nakadirekta sa Kamara na kanyang pinamumunuan. Alam niyo mga kababayan, whether you like it or not, malaki pa rin ang impact ng Iglesia ni Cristo black voting sa mga congressman. Kaya nga ho sila parang biglang, sandali, atras itlog ang mga animal. Yung una, ang tatapang eh. Ngayon, wala. Umatras ang mga itlog nila. Mantakin mo, nagkaroon sila ng unang pagbalik. Ine-expect na, alam mo yun, meron nang gagawin sa impeachment. 3 yan eh. Oh. Pero wala, mga kababayan. Pati sa speech, hindi man lang napahagingan. Hindi man lang nasabing atin pong pag-aaralan, no? Ating i-check, atin pong titignan at ang boses ng alam mo yung mga ganung pautot ng mga politiko. Hindi man lang sinabi yun. Talagang sa madaling salita, inignore. Oh. Ibig sabihin, abay, talagang natakot ho ito. Kaya nga, meron ako nabasa sabi. Sa sobrang takot niya, at baka hindi pa siya maging speaker, at baka hindi pa siya manalo, pinadisqualify yung kalaban. Gago! Pambihira, oh. Ganun kalupit daw yung takot, pinadisqualify yung kalaban. Gago! Nabasa ko lang naman po yan sa ilang komento. Kayo, ano sa tingin ninyo? Ha? Kasi balita ko, ang lakas daw nung kalaban niya. Lalo na inendorso ni BP Sara Duterte, inendorso ni Pangulong Duterte. Ang lakas daw. Although may bali-balita ngayon na kasi nire-research ko ho, doon sa Supreme Court decision na
ibalik yung mga dinisqualify, sinusubukan kong tingnan sa mga ilang pahayagan na hindi ko makita, hindi ko alam kung sinasadya po ba nilang magkaroon ng news blackout. Although meron ako nakitang isang komento na kasama doon sa pinababalik ng Supreme Court yung kalaban ni Romualdez. Sabi ng isang komento ng isang batikang political analyst din. Ngayon, pag tinitingnan ko naman sa mga news ng media, wala po. Hindi ho nababanggit. Kaya nga matindi yung sabi ko, ano kaya ito? Ito kaya ay news blackout ng media para hindi mapahiya yung kanilang nagpapamerienda, yung kanilang Panginoon. Hindi ko alam. Pero gayunpaman, halatang halata na takot po etong si Romualdez dahil hindi man lang niya nabanggit yung tungkol sa impeachment. Matatanda ang una ng sinabi ni House Secretary General Reginald Velasco na posibleng talakayin na ng Kamara ang impeachment ng Vice-Presidente. O, kita mo, kahit mismo yung si Secretary General, sabi niya, yung mabagal magsalita. Uy, wala namang masama doon. Tsaka siya lang po ay tauhan. Huwag naman niyo pong inaaway siya. Kasi naalala ko yung isa sa radio announcer noon. Kaya lang ang pinag-uusapan ay ang mga pag-ibig. Ito po, politika. Wag niyong inaaway yung kasi hindi naman po kasali sa ano yun. Siya lang po ay isang staff ika nga. Hindi naman po siya politiko, siya lang ay staff dyan at sumusunod lamang naman po siya sa utos ng kanilang peking Panginoon na si Romualdez. Yeah? Kaya wag natin siyang inaano, ha? O anyway, sabi nga dito, kahit siya sinabi niya na tila dapat ng alam mo yun, sa tingin niya pag-uusapan na sa Kamara. Pagpalik ng Kamara, abay hindi pinag-usapan. Alam mo, kasi yung ako mismo parang ang naiisip ko, naiisip ko lang even if we don't like na ma-impeach si VP Sara Duterte, ako parang gusto kong tumuloy-tuloy yan Bakit? Na makita nila talaga yung galit ng Pilipino sa kanila. Hindi kasi, alam mo, gagawin nilang palusot yan, paulit-ulit. Gusto ng taong bayan, according to the survey, gusto ng taong bayan na ma-impeach si VP Sara Duterte. Kaya paulit-ulit din na sinasabi yan Gusto ng taong bayan, 40%. Sino kaya yung mga animal na 40% na yun? Diba? Feeling ko yung 40% na yung survey ba ginawa sa loob ng Kamara? Aside from 1,000 lang yun. Kasi alam mo, hindi ba kinikwento nga natin yung talagang dayaan dyan sa survey. Hindi naman dinodoktor yan pag sinagot na Hindi. Ang talagang tunay na dayaan dyan, lalo na sa mga survey lalo na yung mga kandidato, ang ginagawa, may naglilik. Naglilik ng location kung saan magpapasurvey yung mga survey company. Hindi ho ang may problema dyan yung boss o may-ari ng survey company. Yung mga nasa baba, may naglilik daw ng location kung saan gagawin yung survey. Pag nalik na yung location doon sa nagpa-commission ng survey, di umano ay pupuntahan nila yung lugar, doon sila mamimigay, tapos nandun yung pangalan ng kanilang kandidato. So, tinatarget ika nga nila yung mga lugar na ise-survey. So, syempre, ikaw nakatanggap ka. Kasi ako, ang dami ko pang kaibigan, kakilala na hindi nila kilala kung sino mga tatakbong senador. Walang biro. Pag binabanggit ko nga si Pastor Kibuloy, hindi nila alam na tatakbong senador So, pinapaliwanag natin kung bakit magandang si Pastor Kibuloy ay isa sa mga manalong senador. Sabi ko, etong pastor na ito, may bunga na ito bago pa tumakbo ito. Pinapaliwanag natin. Kasi marami sa kanila hindi nila alam kung sino-sino mga tatakbo na senador. Ito matindi.
Ang ginagawa ngayon ng ibang mga tarantadong mga politiko, pupuntahan yung lugar na yon. Yung nilik sa kanila, pupuntahan nila yon. Doon sila magpapakilala, doon sila mamimigay ng ayuda, doon sila magbibigay ng akap. Para pagdating sa survey, siyempre, sino maaalala? Yung nagbigay, yung recently lang. Kasi ang mga Pilipino, may ano yan eh, meron yung short time, iba pala yun. Sa motel pala yun. Short term. Short term memory. Kung ano yung talagang mga unang, alam mo yun, mga recent lang, yun lang ang kanilang maalala, ika nga. So, siyempre, ikaw, sasagot ka. Sino ba yung nagbigay sa akin. Diba? Yun eh, ganun dinadaya. Ganyan din daw. As a matter of fact, pansinin ninyo ha, sa survey na sinasabing gusto nila ipa-impeach si BP Sara Duterte, tanongin ko kayo, meron po ba sa kanila o meron po ba kayong nakitang kung anong klaseng question yung tinanong? Kasi, tandaan ninyo, depende po yan sa question. Baka pwedeng ang itanong dyan sang-ayon ka ba na magkaroon ng due process para sa impeachment ni BP Sara Duterte? Paano kung ganyan ang tanong? Ikaw naman, wala kang kaalaman mo, tama yan. Dapat may due process para sa impeachment ni BP Sara Duterte. Okay. Toto gusto niya impeachment. Ganyan ang dayaan dyan mga kababayan. Ganyan nang hindi natin masasabi. Kaya nga, hindi basihan ang survey. Tama yung sinasabi ng mga kasama natin, mga banateros Di ba? Tama yung sinasabi nila dapat po pinagbabawal ang survey bago ho mag-eleksyon. Kasi mind conditioning ho ang survey. Etong ginawa, mind conditioning na kailangan ma-impeach si BP Sara Duterte. Ganun po ang ginawa dito, mga kababayan. Kaya, alam mo yun, pero kung titingnan mo, asan yung 40% na yun? Eto etong si Dilima, di ba kita natin, na nilalanglang lang niyan po yung ginawa ng INC. Di ba? Nilalang, parang sinasabi niya, hindi naman kayo majority. Alam mo mga kababayan, yung nagpunta sa Luneta at nagsasabing ayaw nilang matanggal si BP Sara Duterte, mga kababayan, para sabihin ko lang sa inyo, hindi pa po lahat ng tao yun. Napakarami pa pong hindi pumunta doon. As a matter of fact, kahit nga po ako medyo alanganin ako pumunta. Sabi ko, ang tagal ko naglakad sa Japan. Sumakit ang tuhod ko. Paglalakarin ako dito, alayo ho. Mula ho doon sa, I think, sa kaduluduluhan ng Rojas Boulevard pa kami pumarada bago ho kami makalakad papunta sa grandstand. Sabi ko, kaya palang maglakad ng tuhod ni Dada. Si Dada, pagdating ho doon sa sabi, lapit tayo doon sa grandstand, Ganon siya, di ba? Parang, ang laki-laki pa namang mama nun. Tapos sabi ng iba, si Banat ba may kasamang bouncer? Hindi ho bouncer si Dada. Ang sama na ugali ninyo, Gago! Kasi nangunguna si Dada Sabi ni Coach Oli, mauna ka da. Kasi masikip yung daanan Para pagkadaan mo, bubuka na. Gago! Tapos si Dada, pagdating malapit na kami sa grandstand, biglang kumanan sa Manila Hotel, ang animal. Gago! Ayun, kumain na lang sa Manila Hotel. And then kasi nandun po yung mga, kunwari pa siya Hanapin natin, kasi syempre mga taga SMNI kami, hanapin natin mga kasama natin sa SMNI. Nagtatapos na, nag-break na yung mga taga SMNI, kumain na sa Manila Hotel. Nasa Manila Hotel, kunwari pa si Boss Dada. Yung pala gusto lang din kumain ng pansit. Yung pansit nila doon, 700 Gusto lang palang kumain ng pansit. Gusto lang, si Coach Oli, tama, nandyan. Anong nandyan? Nandyan yung mga taga-SM na, hindi, nandyan si Kate B. Ang bira itong dalawang to. Ano ba? Akala ko ba attend tayo ng rally?
Hindi nyo sinabi magmamanila hotel pala tayo. Parali-rally pa kayo. Ganun na. Gago! Mga walang niya din eh. O, tuloy natin to. Tuloy. Kung hindi matuloy ang planong paghahain ng ika-4 na impeachment complaint ng ibang kongresista. Samantala, tapos na ang investigasyon ng NBI tungkol sa sinasabing Ayan. pagbabanta ni Diyan Vice na President muna. Sara Duterte. Diyan na po muna tayo, ha? Eto naman, ha? Ipapakita ko lang sa inyo, ha? Kung anong reaction nitong mga kongresista natin. Ha? Tungkol po sa nangyari sa INC, tungkol po sa statement ni BP Sara. Kasi nagkaroon po ng statement si BP Sara Duterte na siya daw po ay tatakbo dahil sa certain reason. Ipakita muna natin yon bago natin tingnan yung reaction nitong mga kongresista nating walang kaalam-alam sa buhay. Pasok. May liwanag tayong nakikita! Yung mga kababayan naman natin sa Japan, pagsalitain muna natin si BP Sara Duterte. Hindi, alam mo yung mga, na-meet ko yung mga kababayan natin dyan sa Japan, yung the day before the, pagpasensya nyo na hindi po ako nakasama doon sa rally, The day before the rally, tinipon po kayo ng KOJC, parang nagkaroon sila na year-end Christmas party or something, or year-end party. Nakalimutan ko na kung anong talagang tawag doon. Ginather niya yung dalawang grupo ng mga Duterte supporter. Alam nyo, gusto ko lang magkomento dito. Alam nyo, 2016 pa lang, ganyan na ho yung mga ibang Duterte supporter nating OFW. Actually, kahit dati sa Dubai nagpunta kami, nagkaroon pa nga ng away-awayan dyan kasi magkakaiba pala silang grupo. Tapos, naalala ko, pumunta si Mocha sa isang grupo, nagalit yung isang grupo. May point pa nga dyan na umiyak na si Mocha. Kasi, bakit naman kayo nag-aaway? Isa yung pinaglalaban natin dito. No, ito yung panahon ng 2016 election kampanya. Nangangampanya kami sa Dubai noon. Isa yung pinaglalaban nito natin. Ba't kayo nag-aaway-away? Tapos, ang siste kasi dyan, nung panahon na yun, pag pumunta ka sa isang grupo, aawain ka ng kabilang grupo. Ganun. Lalo na dyan, pasensya na ho kayo lalo na kasi may mga sorry dyan sa Dubai particular na may gago kasi dyan Hindi ko na lang sasabihin yung dating mahabang buhok dyan. May gago kasi ho dyan Yung gumagawa-gawa ng istorya na pag nagpunta ka dito sa isang grupo, magagalit isang grupo. Sana ho mga kababayan, if we are supporting the Duterte, wag na ho tayo mag-away-away. Parang awa nyo na. Pwede ho ba yung mga small differences ninyo, isang tabi nyo na? Tama na ang chismisan, parang pambihira naman. Kasi doon sa Hong Kong, ganun din meron din alitan na naganap daw doon Buti na lang ang KOJC, kaya natutuwa ako sa KOJC. Sobrang peacemaker nila Laging, during the event, pinagsasama nila yung magkalaban na grupo. At pinagsasama nila sa isang gathering. Kaya doon sa Hong Kong, nagsama yung dalawang grupo. Dito sa Japan, nung nagpunta ako, the day before the rally, pinagsama rin nila yung dalawang grupo. Para talagang welcome ang lahat sa KOJC. Nakakatuwa ho talaga ang KOJC. They really live the word of the Lord na sinasabing, blessed are the peacemaker for they will call the sons of God. Tama ho yung ginagawa nila Sila ho yung, alam mo yun, ako, nakikiusap naman po ako sa mga kababayan natin. Paano ho natin maipapanalo ang laban kung tayo ang naglalabanan? Kaya nga po nung nag-usap-usap po kami ng Banateros Vloggers, di ba? Alam nyo naman, nagkaroon ng konting alitan with other vloggers. At hanggang ngayon, hindi naman po kami agree sa ginagawa ng ibang vloggers. Pero ang usapan namin, wag na natin silang pag-usapan. Wag na natin silang itakel. Mas mabuti na yon. Let's just focus on the bigger issue. 'Di ba? Yung bigger enemy, bigger fight. Wag na natin pag-usapan yung differences o yung disagreement natin sa isa't isa.
naghalimbawa na po kaming banatero. Sana po kayong mga OFW na sumusuporta kay Pangulong Duterte at kay Madam Vice President Sara Duterte, pwede po ba sana iset aside nyo na po yung differences nyo? Kasi hindi po tayo mananalo sa laban kung tayo ang naglalabanan.